Nakalimutan ko lang itapon yan, ate. Wala kasing basurahan sa CR eh. Tapos dun ko na lang muna nilagay para madali kong makita. Para kapag may naglagay na ulit ng plastic sa banyo, maitapon ko na. Hanggang ngayon kasi wala pang basurahan dun. Ang sabi ni tatay, hindi na raw ata papalagyan dahil nagagalit ka kapag may nakatambak dun. Sinong hindi magagalit na may nakatambak na basurahan sa banyo? Hindi naman tinatapon yun kung di ko pa aalisin o kung di pa aalisin ni tatay. At sa dami mong paglalagyan ng napkin mo, dun pa talaga? Nag-iisip ka pa ba talaga, Janine? Ha? May basurahan sa likod. Ang daming punyetang plastic sa kusina. Pwede kang kumuha. At yun ang isabit mo sa banyo at gawing basurahan. Utang na loob. Pagod na ako sa'yo. Sa sobrang tamad mo, wala ka ng maayos na ginagawa. Ang tamad mong asikasuhin ang sarili mo. Ang tamad mo para magkikilos sa bahay. Nang dahil sa'yo, inuuod na kami. Nagkakasakit kami sa kadugyutan mo. Namamaho kami rito. Sana ikaw na lang ang mamaho eh. Kasumpa-sumpa naman tong pakikisama sa'yo sa iisang bahay. Sana, sa sobrang katamaran mo sa lahat ng bagay, bumaho ka na talaga ng tuluyan. Maging amoy bulok ka. Maging amoy basura. Ewan ko kung di ka magtanda. Buwisi talaga! Ang pakikisama sa isang tamad sa loob ng bahay ang isa sa pinaka-nakakainis na karanasan. Ganon si Gloria na araw-araw ay nagdurusa dahil sa sobrang katamaran ng kanyang kapatid. Wala itong ibang inaatupag kundi ang pagtutok sa kanyang cellphone habang ang responsibilidad at gawain sa bahay ay isinasantabi. Dahil sa matinding inis at pagkadismaya, nakapagbitaw si Gloria ng mga salitang kalaunan ay naging sanhi ng isang sumpa. Magagawa pa kayang magbago ng isang taong nilamon ng katamaran o mananatili na lamang siyang nakalugmok sa ganong kalagayan habang buhay? Anong nangyari dito sa bahay? Sobrang kalat naman. Bakit ganito? Janine, nasan ka ba? Bakit ate? Bakit ang kalat ng bahay? Hindi ka man lang naglinis. Tingnan mo ang gaspang ng sahig, ni hindi mo man lang winalisan. Ano bang ginagawa mo? Mamaya ko na lang gagawin yan, ate. May pinapanood pa kasi ako eh. Talagang uunahin mo pa yung pinapanood mo? Ano pa tong mga nakatambak na damit? Malinis ba to o marumi? Tingnan mo, ito yung nilabang ko kahapon, di ba? Ang sabi ko sa iyo kanina bago ako pumasok sa trabaho, magtupi ka. Hala, nasama na sa mga labahin. Andito pa yung basahan. Ang dugyot ng bahay, Janine. Hindi mo man lang ba ito napapansin? Panigurado ako na hindi ka pa rin naguhugas ng plato. Aba, talaga nga naman. Uuurin tayo rito sa bahay dahil dyan sa ginagawa mo. Tapos itong kanin, panis naman na hindi mo pa itinapon. Ang ingay mo naman dyan, ate. Pwede naman ayusin yan mamaya. Patapos na nga itong pinapanood ko. Kumalma ka na lang muna dyan, aayusin ko yan. Aayusin mo? Ilang oras ako sa trabaho, tapos ganito lang ang dadatnan ko pagka uwi sa bahay? Diyos ko naman, Janine. Kung ikaw kaya mong tumira sa ganito karuming bahay, ibahin mo kami. Nasaan pala si tatay? Hindi ko alam. Umalis siya kaninang tanghali. Ang sabi niya sa akin, pupunta raw siya doon sa kaibigan niya. Habang nag-uusap ang magkapatid, biglang dumating ang kanilang ama. May dala itong isang plastik na naglalaman ng isda. Dumiretso siya sa kusina para linisin yun. Ang daming nakatambak na hugasin, kaya itinabi na lang ito ng kanilang ama sa isang gilid. Dalawang magkapatid lang, sina Janine at Gloria, at bilang panganay na may maayos na trabaho, si Gloria ang bumubuhay sa kanila. Hindi na kasi pwedeng magtrabaho ang kanilang ama dahil bulag ang isang mata nito at matanda na rin. Minsan, dumidiskarte si Mang Jerry, lalo na sa ipapang-ulam nila. Matagal na silang iniwan ng kanilang ina. 1 taon pa lang si Janine nung nagpunta ng Japan ng ina at simula nun ay nawala na sila ng balita. Nang gabi rin na yun, si Gloria na lang ang naglinis ng kusina. Pagod siya sa trabaho pero wala naman siyang ibang magagawa. Hindi niya maaasahan ng kapatid sa paglilinis sa bahay dahil palagi itong nakatutok sa cellphone. Kinabukasan, walang pasok sa trabaho si Gloria.
Habang nagluluto siya ng almusal, nagising din ang kanyang ama. Tay, pagsabihan niyo naman si Janine. Hindi naman niya nakikinig sa akin eh. Nakakainis na siya. Hindi man lang maasahan sa bahay. Mano sana na kahit maghawak man lang siya ng walis, di ba? Bakasyon nila sa school ngayon, tapos wala siyang ibang ginawa kundi ang humilata. Panigurado ko niyan tulog yan hanggang alauna dahil umaga na yan natulog. Wala naman siyang dapat pagkapuyatan. Ilang beses ko na yung kinausap, pero panay lang siya mamaya eh. Hanggang sa maabutan na lang ng pag-uwi mo yung mga kalat niya. Kasi kapag yan napagsabihan ko na naman, nako, baka sumama talaga ang loob niyan. Kung ayaw niyang maglinis, wag na lang siyang magkalat, di ba? Kanina naabutan ko pa yung balat ng saging na pinagkainan niya eh. Sa pagkakatanda ko, halos 1 linggo na simula nung ilapag niya yung balat na yon. Tapos sa ref pa, nabulok na yung kung ano-anong pagkain na pinaglalalagay niya. Ang baho kaya ng ref, hindi ko na maintindihan yung amoy. Mamaya nga maglilinis ako. Diyos ko, nakakahiya naman kung may ibang bibisita sa bahay natin. 2 babae pa naman ang nakatira. Pasensya ka na anak. Hindi ko kasi masyadong mapagsabihan ng kapatid mo. Hindi rin kasi nakikinig sa akin eh. Masyado ka nang na-stress sa amin. Hindi niyo naman po yun kasalanan. Si Janine ang dapat na nakakaalam nun. Dalaga na yan eh. Malapit na yan mag-18. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao sa kanya? Paano na lang kaya kung pumunta siya sa bahay ng ibang tao? O kung makikitira siya sa bahay ng iba? Baka mapalayas talaga siya kung ganyan siya katamad. Ang hirap kasama ng ganyang tao. Napakatamad na, napakasalaula pa. Ay nako, pasalamat talaga siya, kapatid ko siya. Ang daming reklamo ni Gloria tungkol sa klase ng katamaran ng kanyang kapatid. Nang matapos silang kumain ng kanyang ama, ang unang nilinisan ni Gloria ay ang kusina nila. Tanghali pa naman gigising si Janine, kaya itinabi na lang muna niya ang pagkain nito. Kahit na mag-isa lang siya sa kusina, wala siyang ibang ginawa kundi ang magdadaldal. Ang dami kasing kalat kahit na sa kasulok-sulukang parte ng kusina. May isa pang Tupperware siyang binuksan na nasuka siya dahil panis na ang laman nun. Baunan yun ni Janine at halos 3 linggo na silang walang pasok sa paaralan. Ang ibig sabihin, 3 linggo na ring nakaimbak ang pagkain sa baunan na yun. Samut-saring mabahong amoy na ang bumalot sa buong kusina. Hindi na kinaya ni Gloria ang amoy, kaya ang ginawa niya ay binuksan niya ang bintana at ang pinto. Alam niya na naaamoy yon ng mga taong dumaraan dahil nagtatakip sila ng kanilang ilong. Nakakahiya para sa dalaga, pero kailangan niyang gawin para mawala ang amoy. Ay, ano ba naman talaga tong si Janine? Ay, nakakainis talaga. Sobrang tamad nito. Napakadugyot sa bahay. Kung saan-saan pa talaga nilagay yung mga basura. Ang laki-laki ng basurahan, hindi pa idiretso ang tapon ng kalat niya. Ilang sandali pa, nagising na rin ang kapatid niya. Halata na kulang pa rin ito sa tulog. Mas lalong nainis si Gloria, kaya nagdadaldal na naman siya. Tignan mo nga yung ilalim ng mata mo, Janine, ang itim. Mukha kang panda. Hindi mo sulitin yung pagtulog mo. Kasi kapag may pasok ka na naman yan, mapupuyat ka. Tingnan mo, tanghali ka na naman nagising. Ang dami ko na nagawa rito sa kusina, oh. Ang daming kalat. Nakikita mo ba, ha? Oo na, ate. Kanina pa kita naririnig dyan eh. Dabog ka ng dabog. Ang ingay kaya. Mamaya marinig ka pa ng mga kapitbahay natin. Nakakahiya naman sa kanila ang ingay mo. Ha? At nagawa mo pang mahiya sa kanila? Ikaw na nga tong dapat na mahiya dahil ang kalat at ang baho ng bahay natin. Hindi tayo pwedeng magpapasok ng kung sino rito dahil kapag nakita nila yung bahay natin, iisipin nila na dugyot lahat ng nakatira dito kahit na ikaw lang naman yung tamad. Ano ba naman yan, Janine? Makinig ka naman sa akin. Itong sinasabi ko sa'yo ikaw rin naman ang makikinabang dito eh. Gusto mo ba na tumanda kang ganyang katamad? Iniisip ko lang na paano kung nagkaroon ka na ng trabaho, kung may asawa ka na. Ano, gusto mong mabuhay ang pamilya mo sa maruming bahay dahil lang sa hindi ka marunong maglinis? Dito pa lang sa bahay natin, ang hirap mo ng pakilusin. Ate naman, malamang iba na yun. Saka matututunan din naman yun.
Gusto ko lang naman magpahinga sa ngayon. Ikaw lang naman ang panay daldal dyan dahil sa mga kalat. Liligpitin ko rin naman yan, pero wag muna ngayon. Gusto ko magpahinga. Gusto mong magpahinga? Hindi ka ba nakakapagpahinga dito sa bahay? Buti sana kung di ka rin nagkakalat eh. Kaso grabe ka kung magkalat. Tamad ka maglinis, ang sipag mo magkalat. Kung saan-saan mo pa nilalagay at isinusuksok yung mga kalat mo. Tapos yung labahan, isasama mo sa mga malilinis. Saka ko nalang malalaman na marumi yun kapag gagamitin ko na. Tapos yung banyo natin, naninilaw na yung inidoro. Ang baho ng buong bahay natin. Hayaan mo, maglilinis ako. Kailan naman yan? Kapag hinintay kita maglinis ng bahay, mabubulok talaga tayong lahat. Tumulong ka naman sana. Oo na ate. Kakain na muna ako. Oh, walang hugasin sa lababo ha? Baka naman pwede mo nang hugasan yung gagamitin mo. Isang plato lang yan ha? Baka itambak mo pa yan dyan. Magsasalang na ako ng labahan. Titingnan ko pa kung alin ang malinis at marumi. Pagkatapos mo dyan kumain, ayusin mo yung mga basura sa likod tapos pumunta ka sa sala, magwalis ka ron. Oo na ate. Oo na. Panay ka dyan, oo! Gawin mo! Patuloy pa rin nagbubunga nga si Gloria. Sumunod naman ang kapatid niya, pero mabilisan na lang din. Hindi pa maayos ang pagkakawali sa sahig at may mga kalat pang naiwan. Kahit na anong sabihin ni Gloria, panay lang sabi ng mamaya ang kapatid niya. Palaging ganon ang nangyayari. Isang beses sa isang linggo lang walang pasok sa trabaho ang dalaga, pero sa halip na magpahinga na lang siya, wala siyang ibang ginawa kundi ang maglinis ng kalat ng kapatid niya. Isang gabi, pagka-uwi ni Gloria, naabutan niya ang ama na naglilikom ng mga sinampay kaya tinulungan niya ito. Ngayon palang kukunin to mga sinampay, tay? Ang sabi ko kanina kay Janine, tanggalin na to bago maghapon. Anong oras na tapos ikaw pa ang kumuha? Nasaan na naman ba si Janine? Wala siya, nasa plaza. Nanonood sila ng basketball. Laro daw nung kaibigan nila. Kanina pa ba yun wala? Hindi naman, mga 3:00 yun nagpaalam sa akin. Tapos nakatulog ako. Kagigising ko lang kaya ngayon ko lang naalala itong mga sinampay. Oo nga pala, kumain ka na. Nagluto ako doon, may pritong isda. Ay, nakaka-stress na talaga kasama sa bahay si Janine. Tingnan mo, nagkalat na naman ang mga sapatos. Malamang naghalungkat yan ang gagamitin niya. Bakit ba ganyan ang batang yan? Ayoko sanang ikumpara siya sa iba pero yung anak ni Aling Conchi, ang sipag na bata. Palagi ko yung nakikitang nagwawalis ng bakuran nila kada umaga. Tapos yun pa naglalaban ng mga damit nila. Si Janine, kahit panty na lang niya, hindi niya pa malabhan. Nung nakaraan may tagos pa ng regla niya yung hinubad niya. Tinuruan ko na nga siya na kapag ganon, dapat lalaban niya agad. Pinagsabihan ko nga siya kanina dahil ang kalat ng kwarto niya. Hinahanap ko rin yung mga tasa tapos nakita ko nasa kwarto niya lahat. Kapag tapos niyang gamitin, di niya kasi nilalabas. Inutusan ko siya, ayun, umalis lang bigla. Sana naman matuto rin siya sa buhay. Hindi naman siya bata na dapat palaging sundan ang ginagawa. Nasanay na lang siya sa panay siya mamaya. Ang hirap pagsabihan, paulit-ulit na lang ayaw niyang makinig. Ewan ko talaga kung saan siya pupulutin kapag mag-isa na lang siya sa bahay. Tapos ganyan siya katamad at kadugyot. Naku po, talaga namang uuurin siya kahit buhay pa siya. Ilang araw pa ang lumipas, wala pa ring nagbago sa pagiging tamad ni Janine. Madalas lang siyang nakahiga at walang gana. Panay ang cellphone niya at ang pinagkainan niya kung saan-saan na lang niya inilalapag. Kahit napagsabihan siya ng kanyang ama, wala siyang kibo. Dapat palagi siyang sundan dahil kung hindi yun gagawin ng mga kasama niya, lahat sila ay mabubulok sa loob ng bahay. Isang araw, maagang umuwi si Gloria dahil masama ang pakiramdam niya. Naabutan niya ang kapatid na nasa labas ng bahay nila at naglalaro sa kanyang cellphone. Naligo ka na ba, Janine? Tingnan mo yung paa mo, ang daming libag. Yang ulo mo panay pabalakubak tapos sobrang dumi ng damit mo. Dalaga ka na, Janine. Ano bang akala mo sa sarili mo? 4 years old? Oo ate, mamaya na ako maliligo.
May ginagawa pa ako, oh. Kita mo naman na naglalaro ako. Mas inuna mo pa yan? Pumasok ka sa loob. Nakakahiya ka rito sa labas. Nakikita ka ng mga tao. Ano na lang ang iisipin ng mga yan? Ay, nako. Bakit ba ganyan ka? Ang sama na ng pakiramdam ko pero masasama pa lalo sa ginagawa mo. Huwag mo na kasi akong pansinin. Wala naman akong ginagawang masama sa'yo ah. Hayaan mo na lang ako. Hahayaan kita? Na maging ganyang katamad? Sobra tong ginagawa mo, Janine. Sa totoo lang. Hindi to gawain ng normal na tao. Oo, pwede kang tamarin lalo na kung pagod ka o sadyang wala kang ganang kumilos. Pero hindi ganito kalala. Hindi ganito katagal. Hindi ka man lang nandidiri sa paligid mo. Ayan, natalo na ako. Panay ka kasi daldal dyan eh. Oo na, kikilos na ako mamaya. Kung gusto mo, magpahinga ka na sa kwarto mo. Kakainis naman kasi. Padabog na pumasok sa loob ng kwarto niya si Janine, pero hindi pa rin tapos ang kanyang ate sa pagdaldal. Hindi papayag si Gloria na gano'n na lang ang magiging usapan nilang dalawa. Kailangan niyang pangaralan ang kanyang kapatid sa mga ginagawa nito. Kahit na hindi nakikinig sa kanya si Janine, kailangan niya pa ring ipamukha rito kung gaano siya katamad. Buksan mo tong pinto, Janine! Isa pa, sisirain ko to! Ano na naman kasi yun, ate? Akala ko ba masama ang pakiramdam mo? Bakit hindi ka pa matulog? Hindi naman ako maingay. Uminom ka ng gamot tapos magpahinga ka. Hindi yung masama na ang pakiramdam mo, gusto mo pa ako pagalitan. Paulit-ulit na lang sa pagsabing tamad ako. Hindi ko lang naman magawa kaagad yung utos nyo dahil ang dami. Dahil ang dami? Ano bang mga utos sa'yo, ha? Kung makapagreklamo ka dyan, akala mo ginagawa kang alipin ng mga tao rito sa bahay. Teka, anong amoy yun? Tumabi ka nga dyan. Ano ba naman yan, ate? Diyos ko, Janine! Ano ba tong kwarto mo? Basurahan? Tingnan mo, oh, may mga ipis dyan, hindi ka man lang nandidiri. Di ba, kalalaba ko lang nung nakaraan? Pinapalabas ko sa'yo lahat ng labahin mo. Tapos ang daming mantsa ng sahig mo. Nanggigitata pa sa dumi ang kumot at sapin mo. Ang sabi ko sa'yo nung nakaraan, magpalit ka na ng sapin at punda mo, di ba? Nakakaya mong matulog sa ganyang karuming higaan? Yung mga balat ng pinagkainan mo nasa sahig lang. Grabe ang kalat ng kwarto mo! Hindi lang basta kalat, dahil daig mo pang natutulog sa basurahan. Maglinis tayo ngayon. Saka na yan, ate. Tinatamad pa akong kumilos eh. Oo na, sige na, lilinisin ko yan kapag may oras ako. Mamaya magpapalit ako ng sapin ko. Hindi! Ngayon natin gagawin! Walang mamaya, walang bukas. Ngayon mismo! Kahit masama ang pakiramdam ko, maglilinis tayo ng kwarto mo. Nakakasuka rito sa loob. Sobrang baho. Grabing katamaran mo, Janine. Alam mo ba, hindi lang basta katamaran yang meron sa'yo. Parte ng 7 deadly sins yung ginagawa mo. Tutal, panay ka naman cellphone. Bakit hindi mo i-search kung ano yung sloth? Yon, malalaman mo bakit parte ng 7 deadly sins yon. Nakakapunyeta naman to. Matanda ka naman na sana para pagsabihan pa ng ganito eh. Napakadugyot mo naman. Hindi ko alam kung nasobrahan ba kami sa pagmamahal sa'yo kaya hindi mo nagawang kumilos para sa sarili mo. Hindi lang bahay natin ang pinabayaan mo sa katamaran na yan kundi pati sarili mo. Tingnan mo yung libag mo sa katawan mo, oh. Anong sinasabi ng mga kaklase mo sa'yo, ha? Wala naman silang sinasabi sa akin, ah. Ewan ko ano ba kasing problema niyo sa akin. Maayos naman ako. Wala lang talaga akong oras harapin yung paglilinis. Naliligo rin naman ako. Nag-aasikaso sa sarili ko. Busy lang talaga ako. Hindi ka busy, Janine. Tamad ka. Tamad! Paano ka magiging busy kung nasa bahay ka lang palagi, ha? Hindi naman ikaw ang nagtatrabaho, di ba? Kung ako nga nagkakaroon pa ako ng oras para sa bahay, kahit na ilang oras ang trabaho ko, tapos ikaw, ganito ang ginagawa mo? May pasok ka sa school o wala, parehas lang na hindi ka kumikilos sa bahay. Ayan, kadiri, inuuod na yung panty mo. Oh, tingnan mo to, may mga uod, di ba? Alam mo ba na pwede kang magkasakit dahil sa ganito? Itapon mo na to. Kunin mo yung walis at daspan sa labas. Hey, kadiri! Kinikilabutan ako sa nakikita ko. Ang baho pa ng kwarto mo. Tamad na tamad kung kumilo si Janine.
Ang bagal niya pa kaya galit na galit ang kanyang ate. Sa tuwing uutusan siya nito, palagi niyang sinasabi na ilapag na lang muna sa isang gilid at kukunin na lang niya mamaya. Kaya nagiging dahilan yun para mas lalong magalit sa kanya ang kapatid. Dahil sa nangyari, palaging tinitingnan ni Gloria ang kwarto ng kanyang kapatid at sa tuwing nakikita na naman niyang may kalat ito, pinagsasabihan niya. Pero wala talagang ginagawa si Janine. Palagi pa rin siyang nakatutok sa kanyang cellphone at nakahiga. Hindi siya madalas maligo dahil mas gugustuhin niyang nakahilata lang sa kama o kaya sa sofa. Ilang masasakit na salita na rin ang sinabi ni Gloria sa kapatid pero para bang hindi na tinatablan nun si Janine. Bawat salitang sinasabi niya, lalabas lang din sa kabilang tenga. Sumapit ang linggo. Wala na namang pasok si Gloria, kaya maaga siyang gumising para mag-ayos. Kinatok niya rin ang pinto ng kanyang kapatid. Bakit ate? Maligo ka na para makakain na tayo. Magsisimba pa tayo. Bilisan mo lang kumilos ha. Yung damit na huhubarin mo, ilabas mo agad. Huwag mo isampay sa banyo. Maglalaba ako mamaya pag uwi. Ayoko ate. Saka na lang ako sasama sa inyo. At bakit ayaw mo? Hindi pa ako natutulog. Saka wala akong gana lumabas ngayon. Kayo na lang ni tatay. Matutulog pa ako eh. Baka sa simbahan lang ako makatulog. Ilang buwan ka nang hindi sumasama sa pagsisimba. Pati ba naman sa paglilingkod sa Diyos? Tamad na tamad ka? Basta. Kaya nyo naman na yan. Matutulog na ako. Lock nyo na lang ang pinto. Pinagsarhan ni Janine ng pinto ang kapatid kahit na nais pa siyang kausapin ni Gloria. Napabuntong hininga na lang ang dalaga at bakas sa kanyang mukha ang dismaya. Ang mag-ama na lang ang umalis at pagbalik nila sa bahay, gising na si Janine. Naabutan nila itong nasa sala, nanonood sa kanyang laptop. Nandiyan na pala kayo? Nagugutom na ako. Hindi nyo man lang ako tinirhan ng ulam. Anong hindi tinirhan? Meron sa ref. Nagluto ka na lang sana ng hotdog. Nakakatamad naman magluto. Akala ko pa naman nagluto na si ate kanina. Luto mo ko, tay. Nagugutom na ako. Kanina pa ako gisingin, nanghihina na ako sa gutom. Nanghihina ka na pala sa gutom? Bakit hindi mo asikasuhin ang sarili mo? Paano na lang kung wala kami ni tatay? Baka namatay ka na mag-isa mo rito. Kuha mo rin akong tubig, ate, pagpupunta kang kusina. Hindi ka ba marunong kumilos para sa sarili mo? Magluto ka dyan kung gusto mo. Pagod din ako. Maglalaba pa ako at maglilinis ng bahay. Huwag ka dyan pa nainood. Hindi ka na nga nagsimba. Ang lakas pa ng loob mo mag-utos sa akin. Para nakikisuyo lang sa'yo eh. Sa susunod magsisimba na ako. Hindi lang ako nakasama ngayon kasi nga inaantok pa ako. Hindi na kumibo pa si Gloria. Agad na siyang pumasok sa loob ng kwarto. Nakakaramdam pa rin siya ng inis sa kanyang kapatid dahil sa mga ginagawa nito sa buhay at sa panay katwiran niya sa pagiging tamad. Si Mang Jerry naman, sinubukan ulit kausapin ang bunso niyang anak. Nak, tulungan mo naman ang ate mo. Hindi ka ba naaawa sa kanya? Bago siya pumasok sa trabaho, siya nagluluto. Kapag uwi niya naman, siya pa maghuhugas ng plato. Tapos kapag day off niya, sa halip na magpahinga siya o gumala kasama ng mga kaibigan niya, mas inuuna niya pang linisin ang bahay. Hindi ka man lang ba nasasaktan kapag pinagsasalitaan ka ng ate mo? Siya lang naman kasi nagpapaka-stress sa sarili niya. Ako nga walang pakialam eh. Chill-chill lang. Lagi niya kasing napapansin yung paligid kung kikilos ba ako o hindi. Pwede naman palaging mamaya na lang gawin. Nagmamadali kasi siya lagi. Hindi kasi ganyan ang tamang gawain, anak. Totoo naman kasi ang sinasabi sa'yo ng ate mo eh. Paano kung wala na kami sa tabi mo, di ba? Kung ikaw na lang mag-isa sa buhay mo, paano ka na? Hindi naman pwedeng manggitata ka dahil sa sobrang katamaran mo. Kahit sarili mong katawan, hindi mo pa maalagaan eh. Hindi naman po ako tamad, tay. May pagkakataon lang talaga na hindi ako makakilos kaagad. Pero hayaan niyo po, magiging masipag na rin ako balang araw.
At kailan naman darating ang balang araw na yan? Kapag talagang wala ka ng pagpipilian? Ang ayaw lang namin ng ate mo yung magmukha kang nakakadiri sa ibang tao. Kasi sa totoo lang dalaga ka na eh. Paano kung may manliligaw ka na ha? Tapos dadali mo sa bahay natin tapos ganito ka gulo. Paano kung nagkaroon ka na ng pamilya? Hindi naman pwedeng itira mo ang pamilya mo sa bahay na marumi at makalat. Oo nga po, Tay. Hintayin niyo po, sisipag din ako. Luto niyo na lang ako ng pagkain ko. Nagugutom na talaga ako eh. Kahit na sinabi na ni Gloria sa kanya na huwag sundin ang anumang inuutos sa kanya ni Janine, hindi pa rin napigilan ni Mang Jerry na alagaan ang kanyang anak. Araw-araw na walang katahimikan sa kanilang bahay dahil sa pagbubunganga ni Gloria. Halos magwala na siya sa bahay nila at itinatapon ang lahat ng gamit nila. Madalas niya kasing naaabutan na tambak ang lababo, ang daming kalat sa sala at ang daming buhangin sa sahig nila. Minsan, si Mang Jerry na ang naglilinis pero hindi siya pwedeng masyadong magkikilos dahil mahina ang resistensya niya. Kaya nga ang tanging maaasahan lang dapat ni Gloria ay ang kapatid niya pero wala naman itong ginagawa para tulungan siya. Sa halip, dinaragdagan pa ang problema at pagod niya. Isang umaga, habang naghahanda si Gloria ng kanilang pagkain, napansin niya ang isang bagay sa gilid ng lababo. Nang kunin niya yon, napasigaw siya dahil may nakitang mga uod. Hindi niya napigilan ang sarili na masuka dahil hindi na niya masikmura ang ganong bagay. Galit na galit siyang nagtungo sa kwarto ng kapatid. Mangilang beses niyang kinalampag ang pinto ng kwarto nito. Ano ba yun, ate? Galit ka na naman, ang aga-aga pa. Katutulog ko lang, ginising mo na ako. Ano na namang kadugyutan ang ginawa mo sa kusina? Ano na naman bang ginawa ko? Yung napkin mong dugyot ka, nandoon nakasuksok sa gilid ng lababo. Napakadugyot mo! Kung di ko pa nakita yon, baka mas maraming uod pa. Tapos nasa lababo pa naman, dun mo pa sinuksok sa gilid ng platuhan natin. Ano ba naman yan, Janine? Hindi ko na kinakaya yung kababuyan mo. Sobrang katamaran mo, pati ba naman yung pinaggamitan mo kung saan-saan mo nilalagay? Hindi mo man lang maitapon ng maayos. Nakakadiri ka! Hindi ko ma-imagine kung gaano na to katagal doon. Dahil sa sobrang busy ko, hindi na ako makaligpit masyado sa bahay. Diyos ko po! Nakalimutan ko lang yan itapon, ate. Wala kasing basurahan sa CR eh. Tapos dun ko na lang muna nilagay para madali kong makita. Para kapag may naglagay na ulit ng plastic sa banyo, maitatapon ko na. Hanggang ngayon kasi wala pang basurahan doon. Ang sabi ni tatay, hindi na raw ata papalagyan kasi nagagalit ka kapag may nakatambak doon. Sinong hindi magagalit na may nakatambak na basurahan sa banyo? Hindi naman tinatapon yun kung di ko pa aalisin o kung hindi pa aalisin ni tatay. At sa dami mong paglalagyan ng napkin mo, doon pa talaga? Nag-iisip ka pa ba talaga, Janine? Ha? May basurahan sa likod. Ang daming punyetang plastic sa kusina. Pwede kang kumuha at yun ang isabit mo sa banyo at gawing basurahan. Utang na loob. Pagod na ako sa'yo. Sa sobrang tamad mo, wala ka nang maayos na ginagawa. Ang tamad mong asikasuhin ng sarili mo. Ang tamad mo para magkikilos sa bahay. Nang dahil sa'yo, inuuod na kami. Nagkakasakit kami sa kadugyutan mo. Namamaho kami rito. Sana ikaw na lang ang mamaho eh. Kasumpa-sumpa naman tong pakikisama sa'yo sa iisang bahay. Sana, sa sobrang katamaran mo sa lahat ng bagay, bumaho ka talaga ng tuluyan. Maging amoy bulok ka. Maging amoy basura. Ewan ko kung hindi ka magtanda. Buwisit talaga! Ilang araw na hindi nagpansinan ng magkapatid. Kahit na magkasama silang kumakain sa iisang lamesa, hindi sila nagkikibuan. Hinahayaan lang din ni Mang Jerry dahil alam niyang galit talaga si Gloria habang wala namang pakialam si Janine. Kahit na ganon ang nangyayari, hindi pa rin nagbabago si Janine sa pagiging tamad niya.
Ang kanyang ate pa rin ang naghuhugas ng plato, ang naglalaba, ang nagtutupi ng mga damit. Hanggang sa dumating ang araw na hindi na nilalabhan ni Gloria ang damit ng kapatid, pero tila ba baliwala yon kay Janine dahil ang dami naman niyang damit. Tay, pakiabot tong pera kay Janine. Allowance niya yan para next week. Start na ng pasok nila eh. Hindi pa rin kayo nag-uusap magkapatid, ano? Saka ko na siya kakausapin kapag hindi na siya tamad. Naiinis pa rin ako sa kanya. Walang pakiramdam dito sa bahay. Tingnan mo yung pinagkainan niya, hindi man lang niligpit. Akala ata katulong niya ako. Pagpasensyahan mo na ang kapatid mo, ha? Lagi naman siya pinagpapasensyahan kaya nga naging ganyan yan. Pati sa pagsisimba nga kinatatamaran yan. Wala naman sana siyang gagawin kundi makinig. Ewan ko ba dyan? Hindi ko alam kung magbabago pa. Basta simula ngayon titigilan ko ng asikasuhin siya. Ewan ko na lang kung ano mangyari sa kanya. Hindi pa yan naglalaban ng uniform niya. Sa bagay, nilabang ko naman na yun dati. Ewan ko ngayong pasukan kung matuto ba yung maglaba. Huwag mo na siyang aasikasuhin, tay, ha? Matanda na yan. Hayaan mo siyang matuto. Kaso naaawa naman kasi ako sa kapatid mo eh. Mas maawa po kayo sa kanya kapag naging ganyan na siya habang buhay. Hindi niya ikamamatay kung aasikasuhin niya ang sarili niya. Kung maglalabas siya ng mga damit niya at kung maglilinis siya ng mga gamit niya. Mas ikamamatay niya pa kung magiging sobrang dugyot siya. Malamang niyan sa kwarto niya, katabi niya matulog ang daga at mga ipis. Dahil hindi ko naman na nililinisan eh. Nakakapagod na siya. Kahit na hindi nagkikibuan at nag-uusap ang magkapatid, kapag nasa paligid lang si Janine, pinaparinggan siya ng kanyang ate, lalo na kapag naglilinis ito ng bahay. Pinaparinig din naman ni Gloria ang kanyang pagdadabog, lalo na kapag naaabutan niya ang kusina na tambak ng hugasin. Nagsimula na ang klase ni na Janine, pero kahit pagpasok sa paaralan ay kinatatamaran niya. Unang araw pa lang, late na siyang pumasok at halos araw-araw na ganon. Hindi yun alam ng kanyang pamilya dahil hindi naman inaalam ni Gloria kung anong oras ang pasok ng kanyang kapatid. Abala kasi siya sa kanyang trabaho. Nagdagdag siya ng ilang oras na sideline dahil kailangan niyang mag-ipon ng pera para sa gagamitin ni Janine kapag nagkolehiyo na ito. Kahit naman galit siya sa katamaran ng kapatid, gusto niya pa ring maging responsableng ate. Day off ulit ni Gloria. Maaga pa lang ay nagdadadaldal na siya habang naglilinis ng sala. Hay! Naglilinis na naman ang katulong. Ang dami na naman kasing kalat dito sa bahay. Ang dami na naman kung ano-anong basura. Nakakahiya naman kasi dyan sa buhay prinsesa na akala mo may 10 katulong para hindi kumilos dito sa bahay. Napakasarap talaga maging isang senyorita na pinagsisilbihan sa lahat ng bagay. Linggo ngayon, sana naman may maglaba na dahil baka mabulok na ang mga damit. Kumilos naman sana. Igalawang katawan, aba. Tanghali na! Gising na! Pagsilbihan naman ang sarili. Nakakasama yung pagiging tamad. Hindi na naman nagsimba dahil tinatamad lumabas ng bahay. Naku po, hindi na natakot sa kasalanan. Habang nagdadaldal si Gloria, bumukas ang pinto ng kwarto ng kanyang kapatid. Napaatras pa siya nang maamoy ang kakaibang baho. Hindi niya maipaliwanag kung anong amoy yon, basta mabaho. Maligo ka na nga, Janine. Ang baho mo naman. Bad breath ka pa. Ang dami nating toothpaste, mag-toothbrush ka naman. Hindi ka ba nababahuan sa sarili mo? Hindi mo ba naaamoy, ha? Kasi kami, amoy na amoy namin. Mamaya na, nanonood pa ako. Oh, huwag ka munang humiga dyan sa sofa. Ang baho mo talaga. Amoy basura na hindi ko maintindihan. Maligo ka doon. Para kang bata na pinipilit maligo. Hindi ka na talaga nahihiya. Mamaya na nga kasi, ano ba naman yan? Nanonood pa ako eh. Maliligo naman ako mamaya. Saka wala namang pasok sa school. Pwede namang bukas na lang maligo. Talagang ipagpapabukas mo pa yan? Ano?
Ganyan ang magiging amoy mo ngayon? Talagang ipapaamoy mo sa amin yan buong araw? Ang layo mo sa pwesto ko, amoy na amoy ko yung baho ng hininga mo. Oo na. Tatapusin ko lang to. Mamaya na, mga 1 oras pa. Kapag hindi ka tumayo dyan ngayon, ako magdadala ng pampaligo mo rito. Wala akong pakialam kung mabasa itong mga gamit natin. Bubuhusan talaga kita ng tubig dyan na may sabon. Ano ba yan? Pati pagligo ko kailangan pambantayan. Nakakatamad nga maligo araw-araw eh. Hindi naman siguro nakakamatay kung di maliligo, di ba? Bakit kasi pati ito bantay sarado pa? Ay, ano ba naman kasi? Nagdadabog na nagtungo si Janine pabalik sa kanyang kwarto at lumabas siya na bitbit ang kanyang tuwalya. Sandali lang, oy. Ano yung bitbit mo? Mas malinis pa ang basahan natin kesa dyan sa tuwalya mo ah. Magpalit ka ng tuwalya. Kumuha ka doon sa kwarto ni tatay. Hindi na, okay na to. Papakuhanin mo pa ako, nakakatamad. Nakakatamad? Para dyan mo lang kukunin sa kwarto? Saglit na lakad lang yan, hindi ka naman maghahalongkat. Okay na kasi to. Saka na ako magpapalit. Papamunas lang din naman to eh. Mababasa lang din. Halo ang inis at awa sa mukha ni Gloria habang nakikita niya ang kapatid niyang bitbit ang maruming tuwalya. Naaalala niya na ilang linggo na niyang hindi nilalaban ang mga damit nito at ni minsan hindi niya nakita ang kapatid na naglaba. Imposible na hindi mauubos ang damit nito, kaya nagtangka si Gloria na silipin ang kwarto ng kapatid nang biglang dumating ang kanilang ama at may kasamang 3 bisita. Pamilyar ang mukha ng mga yon, pero hindi sigurado ang dalaga kung saan niya nakita. Nak, ang Tito Jun, Tito Nestor mo at pinsan mong si Nana. Ay, hello po. Kaya pala parang pamilyar kayo. Kumusta na po kayo? Ang tagal ko na po kayong hindi nakikita. Napasyal po kayo. Biglaan nga ang punta nila rito. Ang akala ko next month pa kasi tumawag sa akin ang Tito Jun mo. Sinabi na may pupuntahan sila malapit sa atin. Tapos ang sabi ko kung may oras sila, pwede silang dumaan dito sa atin. Hindi ko naman alam na ngayon na pala yun. Mabuti naman po at napasyal kayo sa amin. Pasensya na po ha, magulo pa. Hindi pa kasi ako tapos maglinis. Ang dami pa pong kalat, tapos medyo maalikabok pa. Nakakahiya rin po, pawis na pawis ako. Hindi naman siguro ako amoy maasim, ano? Wala namang naging problema sa mga bisita ang itsura ng bahay nila dahil halata namang naglilipat ng gamit ang dalaga at naglilinis. Kasing edad lang ni Janine ang pinsan nilang si Nana, pero kung titingnan ay dalagang-dalaga na ito. Halatang maarte at maalaga sa kanyang katawan. Habang nagsisimula silang mag-usap, biglang dumating si Janine. Suot niya ang isang lumang damit na may mantsa at nakabalunbon sa ulo niya ang marumi at nanggigitata niyang tuwalya. Sa totoo lang, hiyang-hiya si Gloria sa nakikita niya dahil maaaring husgahan silang buong pamilya dahil sa itsura ng kapatid niya. Oo nak, halika rito. Ipapakilala kita sa mga tito at pinsan mo. Hello po sa inyo. Kumusta po kayo? Ito pala yung sinasabi ko sa'yo na pinsan mong kasunuran mong ipinanganak. 11 p.m. ka tapos 12:30 a.m. naman siya ipinanganak. Sa isang ospital pa kayo nun. Di ba Jun? Sabay pa tayo napatakbo sa ospital. Nagtawanan pa ang dalawa habang inaalala nila yon. Si Nana naman, tahimik lang at pinagmamasdan si Janine. Kapansin-pansin na kahit wala siyang sabihing salita, sa mga mata niya pa lang ay sinasabi na niya ang mga panlalait. Ilang sandali pa, pasimpleng nagtakip ng ilong si Nana habang nagsasalita si Janine. Humahalo kasi ang mabahong amoy at ang sabon na ginamit niya. Pero mas nangingibabaw ang baho. Hindi ka nag-toothbrush? Mamaya na lang ate. Ano ba naman yan? Nasa CR ka na, hindi mo pa ginawa. Ando naman yung toothbrush mo. Pumasok ka sa kwarto. Magpalit ka ng damit mo. Ang dumi niya no. Nagamit mo na yata yan, sinuot mo pa. Maglagay ka ng deodorant mo tapos bumalik ka sa banyo, mag-toothbrush ka. Mahiya ka naman, may bisita tayo.
Mamaya na. Nakakatamad, pabalik-balik at ang daming gagawin. Tay, pasok muna ako sa kwarto ko, may gagawin lang ako. Sige po mga tito, enjoy lang po kayo rito sa bahay. Pinipigilan ni Gloria ang inis na nararamdaman niya sa kanyang kapatid. Paanong walang pakialam si Janine sa amoy niya at pati pagsasaayo sa sarili niya, kinatatamaran pa rin. Buong araw na nasa loob lang ng kwarto si Janine, walang ibang ginawa kundi ang humiga. Lumabas lang siya nung kumain sila at nung nagpaalam ng umalis ang mga bisita nila. Dapat nga ay doon sana sila makikitulog pero pinilit ni Gloria ang ama na sabihing wag na muna dahil walang kwarto. Ayaw na rin kasi ni Gloria na mas lalo silang mapahiya dahil sa kagagawa ng kanyang kapatid. Naaalala niya na naman na nawala ng gana ang pinsan na kumain dahil naamoy nito ang mabahong amoy galing kay Janine. Papasok na ako sa kwarto ko may pasok pa ako bukas. Hindi ka pa rin ba nagtututbrush? Nakalimutan ko na Bukas na lang, papasok naman ako. Isasabay ko na lang para isahan. Alangan naman babalik pa ako sa banyo, nakalabas naman ako. Ang baho mo, Janine. Sa totoo lang. Hindi mo ba nakikita yung reaksyon ni Nana? Tingnan mo siya, kaedad mo lang yun, pero sobrang linis niya sa katawan, di ba? Oh, edi wow. Edi wow? Yan lang ang sasabihin mo, ha? Ano bang gusto mo sabihin ko, ate? Wala naman ako magagawa kung malinis siya sa sarili niya Edi ayos kung ganun siya. Diyos ko naman, Janine. Alam mo, pwede na siguro mapagtiyagaan na hindi ka malinis sa bahay, pero malinis ka man lang sa katawan mo, di ba? May ibang makalat sa bahay, malinis naman sa sarili. Pero ikaw, pinagsabay mong parehas marumi. Ang baho mo talaga, kahit ang layo mo naaamoy ang bibig mo. Tapos yung putok mo pa. Sinabi ko sa'yo kanina maglagay ka ng deodorant, di ba? Nakakahiya talaga. Oo na, sige na. Nakakahiya na ako, nakakahiya. Papasok na ako sa kwarto ko. Ang dami-dami mo na namang sinasabi sa akin. Yaan mo, bukas maliligo ako. Maglalagay ng deodorant tapos magtutoothbrush. Siguro naman masaya ka na nun. Sarili mo yan, katawan mo yan. Malamang obligasyon mong asikasuhin. Hindi para sa ikasasaya ko yung pinapagawa ko sa'yo. Para yan sa ikaaayos mo. Walang pupuna sa'yo kundi ako Hindi nila sasabihin na naninipa na yung putok mo o nananampal na yung bad breath mo. Dahil ang gagawin ng mga taong nakakaamoy sa'yo, pagtatawanan ka, pag-uusapan ka, lalaitin ka. Bilang ate mo, ayokong ganun ang mangyayari sa'yo. Pero ikaw, grabe katamaran mo Asikasuhin mo naman pati sarili mo. Pagod na ako rito sa bahay. Huwag mo naman akong pagurin na ipaalala sa iyong sipagin ka naman para sa katawan mo. Hindi na kumibo pa si Janine. Pumasok na lang siya sa loob ng kanyang kwarto at hinayaan ang ate niya na magdaldal. Ilang araw pa ang lumipas, palagi pa ring tinatamad si Janine sa lahat ng bagay. Kahit maligo ay kinatatamaran na niya. Minsan, sa sobrang tamad niya, magbibihis na lang siya bigla matapos niyang kumain ay aalis na. Wala man lang toothbrush dahil sinasabi niyang nakakatamad lang magkikilos. Dahil sa ginagawa niya, mas lalo lang din nagiging malala ang amoy niya. Maraming umiiwas sa kanya at walang tumatabi dahil pakiramdam nila ay ikamamatay nila ang amoy ni Janine. Naging tampulan siya ng asaran at sinasabi nila na mas bagay siya sa basurahan dahil sa baho ng amoy niya. Nawalan siya ng kaibigan dahil hindi rin nila kayang pakisamahan ang dugyot at tamad na babae. Sa paglipas ng mga araw, maging ang pamilya niya ay nahihirapan ng makatabi siya dahil nga sa amoy niya. Kaya kinausap ulit ni Gloria ang kapatid. Bilisan mo dyan, tumayo ka dyan. Panay ka higa dyan tutok na tutok yung mata mo sa cellphone. Bilisan mo! Bakit na naman ba ate? Uutusan mo na naman ako Mamaya na lang. Tumayo ka dyan sinabi. Pumunta ka sa banyo, maligo ka. Maghilod ka, magtoothbrush ka. Maglilinis ako ng kwarto mo.
Tingnan mo, sobrang kalat. Ang baho talaga. Hindi ko na kaya tong ganitong amoy. Tapos yung mga sinusuot mo, paulit-ulit lang, di mo nilalaban. Maruming damit lang din ang ginagamit mo. Tapos yung uniform mo, ang dugyot. Tatayo ka dyan o kakalad ka rin kita papuntang CR. Ano ba naman kasi yan? Nakita na nga nanunood ang tao eh. Maliligo naman ako mamaya. Wala naman kasing pasok ngayon. Hindi na, puro ka mamaya. Wala ka ibang ginawa kundi sabihing mamaya pero wala ka namang gagawin. Sawang-sawa na ako sa kagaganyan mo, Janine. Tinutulungan lang kita dahil babae ka. Napakasalaula mo. Ang dami ng taong pinag-uusapan ka. Tumawag din sa akin yung isa sa teacher mo, sinasabi yung concern nila sa'yo. Pinagsabihan ka na rin pala nila pero hindi ka nakikinig. Ewan ko ba sa'yo? Ano ba talagang problema mo? Bakit ba ganyan kakatamad, ha? Bakit kasi kailangan pang pakialaman ng ginagawa ko? Nakakatamad naman talaga magkikilos eh. Ewan ko ba sa inyo kung bakit kayo gusto nyo magkikilos? Hindi naman ako tamad. May mga ginagawa lang talaga ako. Anong ginagawa mo, ha? Ano? Ayan, ganyan. Magtatambay dyan sa cellphone mo? Panoorin yung kung ano-anong palabas? Bakit kaya hindi mo subukang manood ng mga makabuluhang bagay, ano? Panoorin mo kung paano magwalis, tutorial paano maglaba, paano maligo ng tama, kung paano sipagin. Ganon ang panoorin mo. Para kang nilalamon niyang walang kwentang ginagawa mo eh. Pati pagpasok mo sa school, kinakatamaran mo. Palagi ka raw late, hindi ka nagsusulat, hindi ka rin nagpapasa ng activities. Ay, ano ba naman, Janine? Nagpapakahirap ako para mabigyan ka ng magandang kinabukasan. Samantalang ikaw, hindi mo matulungan ang sarili mo. Hindi na ako humihiling sa'yo na tulungan mo kami ni tatay. Yung sarili mo na lang ang tulungan mo, Janine. Parang awa mo na. Okay naman lahat, ate. Hindi lang talaga ako makakilos dahil nakakatamad talaga. Ang bigat ng katawan ko sa lahat. Gusto ko lang humiga. Ano ba? May iba ka pa bang balak para sa sarili mo? May plano ka ba para sa buhay mo? O ganyan ka na lang palagi? Hindi ko alam, ate. Hindi pwedeng hindi mo alam, Janine. Kasi ikaw ang unang dapat makaalam niyan, hindi kami. Hindi ibang tao. Isipin mong maigi kung ano ba talaga ang gusto mong mangyari sa buhay mo. Gusto mo ba na pagtawanan ka lang ng iba dahil sa kadugyutan mo? Gusto mo bang mabuhay mag-isa sa magulo at maruming bahay dahil gusto mo palagi ka lang nakahilata? Hindi pwede yung ganyan. Ang daming nasasayang sa buhay mo dahil sa pagiging tamad mo. Sa totoo lang, masyado kang umaasa sa amin. Kasi simula pa nung bata ka, kami na lang ni tatay ang kumikilo sa bahay. Hindi ka marunong maghugas ng plato, ni hindi ka marunong maglaba, hindi ka marunong magwalis. Kung hindi ka pa pagsasabihan na linisin ang sarili mo, hindi mo rin gagawin. Minsan, normal ang tama rin, lalo na kung kailangan mo talaga ng pahinga. Pero hindi ganyang katamaran sa'yo, na talagang nila mo na pati kaluluwa mo. Makinig ka sa akin ha, dahil gusto ko rin namang mapabuti ka. Hindi habang buhay kasama mo kami ni tatay. Hindi ka bubuhayin niyang katamaran mo. Hihilahin ka lang yan lalo sa kasalanan. Umaasa si Gloria na papakinggan siya ng kanyang kapatid na mauunawaan ang nais niyang iparating. Dahil tumatanda na si Janine, hindi pwedeng manatili siyang tamad kung paano siya naging tamad nung bata pa siya. Hindi pumasok si Gloria para asikasuhin ang bahay nila at ang pag-aaral ng kapatid niya. Hindi rin kasi pumasok sa paaralan si Janine dahil sa tinatamad itong bumangon kanina. Mas naging kuba rin ang pagtayo ni Janine na para bang kaunting kilos niya lang ay pagod na siya. Sa paglipas ng mga araw, pilit na pilit si Janine kahit sa pagligo. Halos ate na niya ang magpaligo sa kanya para lang kumilos siya, pero walang nangyayaring pagbabago sa amoy ng katawan niya. Sumisingaw pa rin ang baho. Sa tuwing magpapabango naman siya, mas nasusuka ang mga taong nakakaamoy sa kanya dahil mas matapang ang amoy ng katawan niya at bumabaho ang pabango. Muling nag-usap ang mag-ama dahil sa reklamo na natatanggap nila sa paaralan ni Janine. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Tay. Kapag pinatigil naman natin sa pag-aaral ngayon si Janine, sayang naman dahil malapit na siyang makagraduate. Pero totoo naman talaga na sobrang baho niya.
Yung singaw ng katawan niya kakaiba na, hindi na aalis. Binilhan ko na nga siya ng bukod na sabon, tapos pabango at bagong deodorant, pero walang nagbabago. Hindi ko maipaliwanag kung anong klaseng singaw ang lumalabas sa katawan niya. Mas masahol pa ang amoy niya kapag pinapawisan siya. Hindi kaya may sakit naman ang kapatid mo? Naaamoy ko nga rin siya madalas eh. Tapos kapag galing siyang banyo, matagal nagstay yung amoy niya ron. Iniisip ko baka may sakit siya sa balat o ano pa man. Paano ba naman kasing hindi siya magkakasakit sa balat? Takot na takot siyang maligo at linisan ang katawan niya. Yung mga pulubi naman na pakalat-kalat sa kalsada, hindi naman ganyang kabaho sa kanya. Yung mga yun ang dudungis pa ha, pero mukhang mas malinis pa kaysa sa kanya. Ayoko na talaga siyang ikumpara sa mga taong ganun, pero para talaga siyang pulubi na nagkokolekta ng mikrobyo. Siguro patigilin mo na lang muna sa pag-aaral para hindi ka na makagastos pa ng malaki. Lalo na ngayon ang daming bagsak na subject, tapos lagi pang late at absent. Minsan bigla na lang siyang umuwi kahit hindi pa naman nila uwian. Ang rason niya sa akin, nakakatamad mag-aral. Hayaan mo na lang siguro muna ang kapatid mo. Malapit na yan mag-18. Siguro tama na munang naitulong mo sa kanya. Unahin mo naman na muna yung sarili mo ngayon. Mas maganda siguro kung bumukod ka na lang din. Kasi nasa tamang edad ka na, anak. Paano ka pa makakapag-asawa niyan kung iniisip at pinoproblema mo ang kapatid mo rito sa bahay? Paano naman po kayo? Walang mag-aalaga sa inyo dito sa bahay dahil kung si Janine nga hindi niya maalagaan ang sarili niya eh. Nag-aalala rin kasi ako sa inyo eh. Kaya nga hindi ako makaalis dito kahit gustong gusto ko nang bumukod ng bahay. Kaya ko na ang sarili ko. Ramdam ko rin naman na hindi na ako magtatagal sa mundo. Kasi sa totoo lang anak, wala rin mangyayari sa'yo kung susunod ka ng susunod sa kapatid mo eh. Kahit na ayaw kong pabayaan mo siya, mukhang yun ang mabisang paraan para naman matuto siyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Hindi na siya bata. Tutungtong na siya sa wastong edad. Kung wala siyang balak para sa buhay at para sa sarili niya, ayokong madamay ka pa. Sige na anak, okay lang. Ilang araw pa bago pinag-isipan ni Gloria ang sinabi sa kanya ng kanyang ama. Iniisip niya kasi ang magiging kalagayan nila kung aalis siya. Lalo na at walang pakialam sa paligid ang kapatid niya. Simula nang hindi na ito pumasok sa paaralan, nanatili na itong mas malala pang tamad. Nakakaramdam na ng pagkapagod si Gloria, pero bago siya umalis ng bahay, kinausap niya ulit ang kapatid niya sa isa pang pagkakataon. Iniisip niya na kapag nakitaan niya ng kaunti pang pag-asa ang kanyang kapatid, baka magbago pa ang isip niya para wag umalis. Tiniis ni Gloria ang mabahong amoy na nanggagaling sa katawan ng kanyang kapatid. Talaga bang ayaw mo magbago? Ganyan ka na lang sa sarili mo? Ganyan na lang ang gagawin mo sa buhay mo? Hihilata ka lang sa higaan mong nanggigitata sa dumi? Talagang yayakapin mo na lang ang sinasabi nila sa'yo? Hindi mo ba naaamoy ang sarili mo? Aayusin ko naman ang sarili ko, ate. Hindi pa lang ngayon. Kailan yun? Baka bukas? Ilang bukas ba meron ng tao sa buong buhay nila? Ilang mamaya? Ilang saka na lang ang sasabihin mo sa sarili mo bago ka tuluyang magbago? Ayoko pa kasing kumilos, ate. Kung naiintindihan mo lang sana ako. Kung alam mo lang ang nararamdaman ko. Kaya nga kita kinakausap dahil gusto ko malaman kung ano bang nararamdaman mo. Dahil gusto kitang tulungan. Ayoko maging ganyan ka na lang. Akala mo ba hindi kami nasasaktan ni tatay kapag naririnig namin ang sinasabi nila tungkol sa'yo? Kung paano kanila pandirihan dahil nga dyan sa kakaiba mong amoy? Nagtatanong sila sa amin kung paano ka namin nasisikmura. Na ang totoo, hindi na rin talaga namin kaya. Basta ate, hindi pwede yung ganyan na basta na lang. Pati pagsasalita mo ata kinatatamaran mo na. Baka sa susunod yan pati paghinga mo nakakatamad na rin. Hayaan mo na lang muna ako ate. Darating din ang araw na sisipagin ako. Sa ngayon, wala akong ibang gustong gawin kundi ang magpahinga. Sige, hahayaan kita kahit na mahirap sa kalooban kung iwan ka katulad kung paano tayo iniwan ni nanay. Pero sana nga, dumating ang araw na makaya mong kumilos para sa sarili mo. Huwag mo sanang hayaang magpakalugmok dyan sa katamaran mo.
Sana balang araw, malaman mo rin kung bakit masama yung ginagawa mo. Naaawa ako sa'yo, pero gusto kong matuto ka. Dahil hanggat nandito ako't nag-aasikaso sa'yo, hindi mo malalaman ang responsibilidad mo sa sarili mo. Hindi ka bubuhayin ng katamaran dahil yung ginagawa mo, kasalanang nakamamatay. Buo na ang naging desisyon ni Gloria na mangupahan. Humanap siya ng bahay na pwede niyang papuntahin doon ang kanyang ama para kung sakali man ay maaalagaan niya rin ito. Hindi pwede na ang kanilang ama ang kikilos mag-isa sa bahay dahil kilala niya si Janine. Kahit na simpleng bagay lang ay kinatatamaran na nito. Nang makalipat na ng bahay ang dalaga, mas naging kampante ang kalooban niya dahil nakakapagpahinga siya ng maayos dahil hindi na niya kailangan pang iligpit ang kalat na hindi naman siya ang may gawa. Kahit na nag-aalala siya sa kalagayan ng kapatid, sinusubukan naman niyang tawagan ng kanyang ama at sinasabi lang sa kanya na walang pagbabago kay Janine. Hindi na rin lumalabas ng bahay ang kapatid niya dahil sa amoy niya. Mabilis na lumipas ang araw hanggang sa sumapit na sa 18 taong gulang si Janine. Hindi nagpakita si Gloria pero pinadala niya ng handa ang kapatid. Sinubukan niya ring tawagan ng ama kung anong nangyari sa araw na yon. Salamat pala sa pinadala mo, nak. Nakakain na kami ni Janine pero ang dami pang natira ngayon. Itinabi ko na lang para may makain kami sa susunod pa. Bakit? Hindi kayo nagbigay ng pagkain sa mga kapitbahay? Wala ba siyang naging bisita? Ayaw namang tanggapin ng mga kapitbahay natin dahil nantidiri sila. Iniisip pa lang nila kung anong meron sa bahay natin, ayaw na nila. Naaamoy na rin kasi sa labas yung baho ni Janine. Kahit na nasa loob lang siya ng kwarto umaalingasaw yun. Talagang ayaw na ni Janine kumilos para makaalis siya sa ganyang sitwasyon, ano? Lumipat ka na lang ng bahay, Tay. Pwede ka naman dito sa akin, kesa naman nagtitiis ka dyan. Hayaan na lang muna natin si Janine. Hindi na. Kaya ko pa naman siyang samahan dito. Oh, ayos lang po ba kayo, Tay? May sakit ka ba? Medyo masama lang ang pakiramdam ko pero ayos lang ako. Huwag kang mag-alala, nak. Sige na pala, tulog na tayo. Mag-iingat ka dyan, ha. Palagi kang magsasara ng pinto mo. Tapos maging alerto ka, lalo na mag-isa ka lang dyan nakatira. Hindi na nakapagsalita pa ang dalaga dahil pinatay na agad ng kanyang ama ang tawag. Simula nun, hindi na gaanong nakakatawag si Gloria sa ama dahil hindi ito sumasagot. Pakiramdam niya ay may sakit ang ama kaya sinadya niyang puntahan ito sa bahay nila. Malayo pa lang siya, tanaw na niya ang mga kapitbahay nilang nakatingin sa kanya at nagbubulungan. Nang tumapat siya sa bahay nila, naamoy niya ang hindi mawaring baho. Parang may nabubulok sa loob, kaya agad siyang pumasok. Naabutan niya ang kanyang ama na nasa sofa at nanghihina. Tumambad kay Gloria ang nakakakilabot na kalat sa bahay nila. Parang tambakan ng basurahan. Kung saan-saan na lang nakakalat ang mga damit, nakahalo sa mga panis na pagkain. May mga dumi ng daga, napakaraming ipis at ang lamok pa sa loob. Galit na galit si Gloria pero hindi niya hinarap ang kapatid niya. Dinala niya muna sa ospital ang kanyang ama. Ano ka ba naman, anak? Bakit gumastos ka pa para dalhin ako sa ospital? Kailangan ko lang naman ng pahinga. Kailangan mo ng pahinga sa maayos na bahay, Tay. Kapag nakalabas ka rito, doon ka natitira sa inuupahan ko. Hindi ka pwede doon sa bahay. Nakakatakot yung itsura. Kaya ka nagkakasakit dahil ang dumi ng paligid. Malamang ginagapangan ng daga at ipis yung mga plato doon. Hindi ko kaya. Kinilabutan ako sa itsura ng bahay. Kaso paano naman ang kapatid mo? Baka hindi na yun kumain kapag wala akong niluto. Alam mo naman na hindi ko yun kayang iwan mag-isa eh. Naaawa ako sa kanya. Kung siya nga hindi niya iniintindi ang sarili niya eh. Hindi na, Tay. Basta, doon ka sa bahay. Akong bahala kay Janine. Matanda ka na tapos sa ganun ka nakatira.
Kung siya kakampi niya ang mga germs dahil sa katamaran at kadugyutan niya, ibahin niya tayo. Hindi pwede yung ganyan na nagkakasakit ka. Habang nasa ospital si Jerry, bumalik ang dalaga sa bahay nila kung saan naabutan niya ang kapatid niyang nasa kusina at kumakain sa maruming plato. Madungis din ito, pero mukhang wala siyang pakialam dahil nakatutok lang siya sa kanyang cellphone at tumatawa sa pinapanood niya. Hindi na uuwi rito si tatay. Hindi ko na rin babayaran ng bill sa bahay na ito. Bahala ka ng kumita ng para sa sarili mo, Janine. Hindi na kami babalik ni tatay sa maruming bahay na to. Bakit naman, ate? Ano na naman bang nagawa ko? Naku, wala. Wala ka nagawa. Dahil wala kang ginagawa. Totoo pala talaga na ang baho mo. Sobra. Malamang di mo naaamoy ang sarili mo. Dahil kung naaamoy mo, hindi mo hahayaan na maging ganyan ka. Ewan ko ba? Hindi pa dumating yung balang araw na sinasabi mo para sipagin ka at kumilos para sa sarili mo. Matanda ka naman na. Kung tutuusin, pwede ka na magtrabaho. Buhayin mo na ang sarili mo dahil pagod na ako maghintay ng pagbabago mo. Pagod na kaming hintayin kung kailan ka sisipagin. Bahala ka sa buhay mo. Bahala ka sa katamaran mo. Umalis si Gloria at hinayaan na lang ang kapatid niya. Tinotoo ni Gloria ang sinabi niya na hindi niya susustentuhan ang kanyang kapatid. Naputulan ng kuryente at nawalan din ng tubig ang dati nilang bahay. Kahit na ganon, hindi pa rin naman maiwasan ni Gloria na mag-alala sa kanyang kapatid. Gusto niyang tulungan ito, pero iniisip niya na kapag tinulungan niya si Janine, baka tuluyan na ngang makalimutan ni Janine na iangat ang sarili niya. Ilang araw pa ang lumipas, tumawag sa kanya si Janine at nagpapatulong na maghanap ng trabaho. Gusto na raw nitong subukang gumawa ng hakbang para sa sarili niya. Nakakapanibago ang ganitong salita para kay Gloria dahil sa tuwing magtatanong siya sa kapatid, lagi lang sinasabi nito na sa susunod na lang niya aayusin ang buhay niya. Pero ngayon, gumagawa na ng maliliit na hakbang si Janine kung paano nga ba niya maisasaayos ang kanyang buhay. Nakipagkita si Gloria sa kapatid niya. Sa labas sila nagkita kung saan naghintay si Janine na matapos ang trabaho ng kanyang ate. Napansin ni Gloria na maayos ang suot ng kapatid niya at nagawa na rin itong magsuklay. Pero ang amoy ng katawan niya, isa sa dahilan kaya iniiwasan siya ng mga tao. Hindi rin sila pinapasok sa kainan dahil kumakalat sa aircon ang amoy ni Janine. Dito na lang tayo, ate. Pwede naman dito sa labas eh. Mabuti naman naisipan mong ayusin ang sarili mo. Paano nangyari yon, ha? Bigla ko na lang naisip na tama ka nga. Walang ibang tutulong sa akin kundi ang sarili ko. Nakita ko yung mga dati kong kaklase. Maayos ang buhay nila ngayon. Samantalang ako, walang patutunguhan ng buhay. Tamad na tamad sa lahat ng bagay. Naisip ko na lang bigla na mali pala talagang isinawalang bahala ko lahat ng bagay dahil naghihintay akong sipagin ako. Pero hindi pala darating ang kasipagan na yun kung hindi ako gagalaw. Totoo na ba yung mga sinasabi mo? Mamaya dinadaan mo na lang ako sa mga ganito dahil alam mong hindi kita matitiis. Totoo na, ate. Pero hindi ko alam paano ko magsisimula. Parang ang daming gumugulo sa utak ko eh. Gustong-gusto ko na ngayon magbago. Pero minsan, hinihila pa rin ako ng kung anong bagay sa sarili ko para wag kumilos. Ang hirap lumaban, pero gusto kong magbago. Mahihirapan ka talaga niyan sa ngayon. Pero ang gawin mo, unti-untiin mong kumilos. Mas makakapag-isip ka ng maayos kapag malinis ang paligid mo. Yon ang dapat mong unahin. Saka mo malalaman kung ano na yung mga dapat mong isunod gawin. Huwag ka mag-alala, tutulungan kita. Pero hindi ibig sabihin nun na ako ang gagawa ng lahat. Aalalay lang ako, pero ikaw pa rin ang dapat kumilos, lalo na kung para sa sarili mo. Nagkasundo ang magkapatid. Hindi maitatanggi ni Janine na hirap na siyang labanan ang katamaran niya. Minsan, ayaw niyang tumayo sa kanyang higaan. Ang gusto niya lang ay humilata at kikilos lang siya kapag gusto niya, pero yon ang klase ng ugali na pilit niyang inaalis sa kanyang sarili.
Nagawa na niyang paunti-unting linisin ang loob ng kwarto niya hanggang sa paglilinis ng mga kalat sa bahay nila. Kapag walang trabaho ang ate niya, tinutulungan siya nito, pero madalas na si Janine ang kumikilos. Pati na rin ang dati niyang kinatatamaran na pagligo na bago niya na yon. Inaasikaso na niya ang kanyang sarili, pero kahit na ganon, hindi pa rin nawawala ang mabahong amoy sa kanyang katawan. Kahit na anong gamitin niyang sabon, hindi yun nawawala. Habang magkasama ang kapatid, napag-usapan nila ang bagay na yun. Binababad mo ba yung sabon? Try mo kaya maligo 2 times a day. Tapos ibabad mo maigi sa katawan mo yung sabon. Tapos maglagay ka ng lotion. Tapos ang gamitin mo yung tawas. Mas maganda raw yung brand na nabili ko. Mahal pa naman yun. Sinubukan ko na yan, ate. Ngayon nga lang halos 2 oras ako sa banyo. Nakababad yung sabon. Tapos 3 beses ako nagsabon pero wala talagang nangyayari eh. Baka hindi na to maaalis, no? Bakit naman kaya biglang nangyari sa'yo yan? Teka lang, hindi kaya dahil yan dun sa nasabi ko sa'yo nung galit na galit ako sa'yo? Ano yun? Hindi ko maalala. Yung parang isinumpa kita na maging mabahong mabaho ka at di na yun maaalis. Hindi ko maalala yung eksaktong sinabi ko pero parang ganun. Ano namang kinalaman nun? Totoo ba yung mga sumpa na ganyan? Oo kaya. Minsan yung mga nasasabi kong masama sa ibang tao nagkakatotoo eh. Baka ganun ang nangyari sa'yo, kaya kahit na anong gawin natin, hindi nagbabago yung amoy mo. Ay, teka, paano kaya maaayos yan? Magsisearch ako kung paano mawawala yung mga sumpa-sumpa. May nakita ko rito ate, ang sabi, pwede raw mawala sa pamamagitan ng albularyo, ganun. May kakilala ka ba? Wala eh, pero magtatanong ako kay tatay. Hindi ko kasi alam yung mga ganyan eh. Sorry ha, kung nakapagsalita ako ng masama sa'yo. Ako nga ang dapat mag-sorry sa'yo ate, kasi alam ko na grabe na yung pinagagawa ko kaya nakapagbitaw ka ng salita sa'kin. Sinagad ko yung pasensya mo, tapos ako kahit pa anong sabihin mo sa'kin, chill-chill lang ako, kasi alam ko naman na kahit nagagalit ka sa'kin, kikilos ka pa rin para sundan yung mga kalat ko. Hanggang sa tuluyan ka na talagang sumuko. Sorry talaga ate. Basta ngayon, gusto kong totohanin mo ang sinabi mo na hindi ka na ulit magiging tamad ha. Huwag mong balikan yung mga ginawa mong yun. Kasi sa totoo lang, ang pangit tingnan ng isang taong tamad. Mula sa bahay nila hanggang sa sarili nila at lalong-lalo na sa pananampalataya nila. Nagkaayos ang magkapatid at nagtulungan sila kung paano maaalis ang sumpa kay Janine. Kahit na ilang beses silang lumapit sa albularyo, tila ba hindi ganon kadaling maalis ang sumpa. Nangangamoy mabaho pa rin si Janine at doon na siya tuluyang nakakaramdam ng hiya sa ibang tao. Lalo na kapag lumalabas sila at nagsisimba. Hindi naman niya maaalis sa mga tao na husgahan siya dahil mabaho naman talaga siya. Kahit naman sino ay hindi na naising tagalan na tumabi sa taong kagaya niya. Ang ginawa na lang ni Janine, pinagpatuloy niya ang pagbabago at tinalikuran ng pagiging tamad. Mas lalo na niyang nililinis ang bahay nila, ang katawan niya at ang kanyang kaluluwa sa pamamagitan ng kasipagan niya sa pananampalataya. Palagi siyang nagdarasal na maging maayos na siya. Hanggang sa unti-unti na rin na nagbago ang amoy niya. Nawala na ang tapang at nakakasulasok na baho, kaya pinagpapatuloy niya pang mas pag-igihan ang pagbabago niya. Nang maging masipag na siya sa gawaing bahay, bumalik na ang kanyang ate at ama sa kanilang bahay kung saan sama-sama na ulit silang titira doon. Amuyin mo nga ako ate, okay lang ba? Hindi na ba ako ganun kabaho? Hindi naman na. Mabuti na lang talaga hindi ka na ganun kabaho, no? Medyo na lang ngayon pero naaagapan naman na ng pabango. Hindi tulad dati na yung pabango pa mismo ang bumaho. Oo nga ate. Nakakahiya nga kapag naaalala ko yun. Hindi ko na alam anong kahihiyan talaga ang pinagagawa ko noon. Mabuti na lang talaga natuto na ako. Mas maganda pala talaga kapag maayos.
Mabuti naman anak, hindi ka na tinatamad. Himala, ang linis na palagi ng kusina natin. Marunong ka na maghugas ng plato samantalang noon basta na lang lapat ng sponge sa plato, banlaw tapos lagay na sa platuhan. Hindi mo tinitingnan kung natanggal ba ang dumi. Mabuti nga, Tay. Naku, naalala ko noon yung mga kutsara natin, meron pa mga kanin-kanin na tumigas. Sa galit ko, hinugasan ko lahat ng plato tapos siya ang ginagawa niya lang. Nakatingin sa cellphone niya, tapos tawa ng tawa. Kada linggo pa kapag magsisimba tayo, ang ginagawa niya, nagpapanggap na tulog tapos kapag aayain, ang daming dahilan. Aba ngayon, nagkukusa na. Huwag na nating balikan yan. Nahihiya na tuloy ako. Oo na, tanggap ko naman na ang dugyot ko talaga noon. Sa kakahintay ko na dumating yung balang araw, nauubusan na pala ako ng panahon. Basta ngayon, alam ko na ang gagawin ko. Hindi na ako magiging kasing tamad ko noon. Pero siguro pwede pa rin naman tamarin minsan. Oh, kakasimula pa lang magbago, nag-iisip ka na naman na tamarin? Hindi pwede, kailangan palagi ka pa rin maghuhugas ng plato. Paano naman kapag pagod ako? Akala ko ba pwedeng tamarin kahit minsan? Aba, pwede nga, basta wag ka lang magkakalat at gagamit ng maraming plato. Baka sa susunod magdabog-dabog na naman ako rito sa bahay. Joke lang. Siyempre hindi na ako magiging tamad, no? Hindi ko na nakikita ang sarili kong maging ganong katamad. Kapag wala akong ginagawa, feeling ko hindi ako mapakali. Aba, nasobrahan ka naman na sa kasipagan mo anak. Baka sa susunod yan kahit nakatatanggal lang ng mga damit sa sampayan, labahan mo na agad. Sa susunod, Tay, kapag wala na tayong labahin, tapos sinisipag pa rin ako magkikilos sa bahay. Napuno ng tawanan ang kanilang tahanan na dati ay palaging balot ng sigawan dahil sa galit ni Gloria sa pagiging makalat at tamad ng kanyang kapatid. Sa paglipas ng panahon, bumalik sa pag-aaral si Janine pero isinasabay niya ang kanyang trabaho dahil nais niyang tulungan ang kanyang ate. Ang sabi niya ay nasa wastong edad na rin naman siya para buhayin ang kanyang sarili. Marami ng sakripisyo sa kanya si Gloria at ayaw na niyang ipabitbit pa pati ang kanyang pag-aaral. Masaya si Gloria na nakikita niya ang kanyang kapatid na nagbabago. Hindi na niya ito kailangan pang utusan dahil alam na ni Janine ang kanyang responsibilidad at nagkukusa na rin siya sa paglilinis ng kanilang bahay. Naging masipag na rin ang dalaga sa kanyang pag-aaral at sa trabaho. Doon, unti-unting napagtanto ni Gloria na may pag-asa pala talaga na magbago ang mga taong tamad kung talagang gugustuhin nila. May pagkakataon lang talaga na tila ba nilalamon sila ng kanilang kaisipan para hindi kumilos. Pero kung lalabanan nila ang katamaran, makikita nila kung gaano nga ba kaayos ang mundo kapag nagsipag sila. Nang magkaroon na ng nobyo si Gloria, lumipat na rin siya ng bahay hanggang sa nagpakasal na siya at nagkaroon ng sariling pamilya. Habang si Janine naman ay kasama pa rin ng kanilang ama. Hindi na nag-aalala pa si Gloria sa magiging kalusugan ng pamilya niya dahil naniniwala na siya sa kakayahan ni Janine na mag-asikaso. Natuto na rin si Janine na ayusin ang kanyang sarili. Hindi na niya kayang gawin ang kapabayaan kung paano siya naging pabaya noon. Binibigyan niya na ng oras ang kalinisan sa sarili at hindi rin nila pinababayaan ang kalinisan ng kanilang kaluluwa. Mali talaga ang maging tamad. Ang bawat araw na pinababayaan mo ay isang araw na hindi na maibabalik pa. Kapag hinayaan mong lamunin ka ng katamaran, unti-unti nitong ninanakaw ang mga pagkakataong dapat sana ay nagbubukas ng pinto para sa mas magandang kinabukasan. Ang pagiging tamad ay hindi lang simpleng pagpapaliban ng gawain, kundi pagpapaliban ng sarili mong pag-angat. Kaya't bago pa tuluyang mawala ang mga bagay na maaari mo sanang makamtan, pangarap, respeto at pag-ibig ng iyong kapwa, iwasan mo na ang katamaran at yakapin ang kasipagan.
sapagkat ang kasipagan ay daan tungo sa tagumpay at marangal na buhay. Ang sabi nga, ang katamaran ay parang tahimik na magnanakaw. Kinakampihan mo ito habang unti-unti nitong ninanakaw ang iyong oras at pangarap. Sa 7 nakamamatay na kasalanan, ang katamaran ay tila pinakamahina ngunit pinakamapanganib. Sapagkat kapag hinayaan mong maging alipin ka nito, mawawala ang lahat. Oras, respeto, tiwala at kinabukasan. Kaya't piliin mong lumaban sa katamaran at pahalagahan ang bawat pagkakataon upang maging isang masipag. Dahil ang kasipagan ang magdadala sa iyo para sa pinapangarap mong tagumpay. Kayo ba mga apo? Dumating na sa punto na naging tamad din kayo? Paano nyo nalampasan ang pakiramdam na ito at paano nyo pinapanatili ang inyong kasipagan? May kakilala ba kayong katulad ni Janine na sa sobrang katamaran kahit na ang sarili niya ay hindi niya maasikaso? Ibahagi nyo naman ang inyong mga kwento na katulad ng ating kwento ngayong araw. Nais kong mabasa ang inyo ring karanasan at kung ano ang inyong natutunan sa kwentong ito. Shout out sa ilan sa mga masisipag na tagapakinig ng mga istorya ni Lola Telang. Christopher Soyoso, Lorena Morate, May Decena, Larny Azurin, Juvelin Blanca, Zenaida Adoviso, Ruben Bacalso, Kopi Chow, Carmi Siblon, Zedric Banyaga, Ami Pacana, Roslyn Mangilin, Lynn Tots, MC Athena, Ami Yong. Shout out din sa inyo, Rose Ann Rama, Fatima Perez, Leonisa Cobo, Riz Magante, Robert Gaviola, Marivic Asis, Lady Lynn, Ira Malin, Jomer Suarez at sa kanyang best friend na si Gigi Gulariza, Jeneline Jacobe, Jeneline Bombillo, Maria Fe Horikiri, Merly Amistad, Gemstone Claro, Juvelin Blanca. Salamat sa pakikinig ninyo, Gloria Reyes, Giselle Baloha, Jeline Oraca Beranya, Glenice Love Magno, Nancy Makasakit, Cecil Sabroso, Gia Gigi, Filipina Palsario, Girly Satur, Jane Orencio, Lea Tan, Anthony Acevedo, Florence Hervasio, Hayashi J. Megan, Sydney Crosswind at shoutout din kay Christine Lane Bandoho. Kumusta kayo? Jules Velasco, Jane Calixton, Razon Yao, Pureza Tagiwalo, Alberto Olarte, Matt Sarol, Josefina Fuelias, Francesca Liana, Annabel Villa, Nika Jean Perez, Kimpoy Feliciano, Remy Hervasio, Raquel de la Peña, AJ Chua, Esteli Reyes. Shout out sa inyo, Marie the Lightworker, Liza Agodo, Elizabeth Hardenil, Gracia Balitaan, Joey Ignacio, Grace Doris Riano at kay Donna Riano, Diwata Lin Zamboanga Sibugay, Maria Benitez, Joanny Villahagos, Dolores Laus, John Luis Beronio, Aslam Liza, Arvid Shane Hoiberg Channel, Nea Matias, Roy Lacandalo, Gladys Bakbak, Glady de los Santos, Flor de Lisa Sapipi, Annalisa Malatbalat, Will Maleses, Juna May Lopez, Ruth Ann Migano, Roxanne Gaudicos, Francisco Neng at sa kanyang asawa na si Jeremy Saranillo Francisco. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa inyong pakikinig mga apo.